Yung unang tinanggap ni Father Romy sa aming galing sa Caritas eh. Dinala sa simbahan. Maganda sa Caritas kasi meron silang lutuan. Yung iba talaga, makikita mo yung mga laman talaga, ang dami. Tapos may banig pa sila, tapos may mga tsinelas. Tapos meron pang yung group ng BEC, talagang may mga lutuan pa para lang doon sa talagang natangay yung mga bahay. Kaldero, kawali. Pero maganda rin bisag yung galing dito. Sacred Heart. May balig, may kanin. Yan na nga, yun sa BEC yun. Sa BEC, kasi may alagaan tayo. Yun alagaan natin na walang talagang mga bahay. Tapos yung Caritas, nakita nila kaya, ultimo dala nila may kaldero. Pati kawali, pinamimigay nila talaga. Pati tsinelas, na alam nila kung ano yung mga kulang. Magandang Tsinelas damit. May mga dalang mga alam nila. Kailangan. Una talaga kailangan pagkain mo na. Yung cook na siguro. Pagkain, pati yung lulutuan. Pero yung release kasi merong end yan. Yung sustainable kasi. Sustainability na mahirap. So rehabilitation talaga ang kwan. So sa amin sa parang we talk with the barangay captain to check on doon sa mga houses na pwede ng tirahan. Na as much as possible, maglagay ng brigade. Meron kami yung instant trabaho na may pondo naman konti. Yung iba tulong para linisan per house na para makabalik. Kasi kung ando lang sila sa Center Valley. Asa na nga asa. And doon sa mga kasi yung mga kalalakihan andun, nakikisama sila. Iwanan nyo yun sa rehab yung mga pamilya nyo. Tumulong kayo sa paggawa. Hindi yung pati kayo andyan na nakikihintay, nakikihingi. Asawa nyo na lang iwan nyo. Magtrabaho tayo sa pan. So, pag hindi natin ginagawa, wala niya. The other day, nandito yung CRS ba? Catholic Relief Service ng Amerika. So, nandito yung mga parish priest. So, ito parang ko na ito, parang rehab na, no? Rehab na po. So, sabi nung ano bang kailangan, no? Kung kailangan nyo ng mga pala para linisin, mag-apply yung parish sa mga pala, whatever, wheelbarrow, no? Tapos, pangalawa, yung sa bahay, no? Yung kailangan ng material, kailangan yung sabi na huwag natin bigyan ng pera, bigyan natin ng material. Pero meron naman question, baka naman na hindi na sila dapat mag-ano doon, magtayo ng bahay. Kaya talaga hindi madali mag-ano, no? Paano ba? Tapos, pero naman kasi nabasa namin na si Bayani, para malinis ang ang Marikina, kumuha siya ng mga trabahador doon sa mga nabahaan. Opo, 50,000 po yun. Yun yun. Bawat everyday, pagpilduhan niya. Opo, basta maglilinis. So, meron naman na sa pwede ba din sa atin din yung para maglinis sila ng kanilang lugar, ibigyan natin din ng pera. So, sabi na, parang hindi yata tama yan kasi yung gobyerno, yung talagang yun, may duty talaga na linisin. Sa akin din, yung lugar nila yan, pahinan natin ng pala, ng bintaro. Paano natin sila bayaran para linisin yung lugar nila? Parang hindi naman tama, di ba? Yung bishop po kasi yung sabi sa banyo sa area. Pero kung maglinis na sa ibang lugar, yan pwede. Magbayaran. Pero yung bawal yung street nyo. Sabi, linisin nyo, ito yung pala. Hindi kayo mo pwede yung pagbabayaran. Sarili niya yung lugar, ipabayaran pa kayo. Parang hindi naman tama, di ba? Yung pong street kasi, yung ginagawa ko, yung street bawat tao, bawat team may nililinis kasi may kasamang may kasamang reader at saka may kasamang mga loader. So may mga assignment po talaga sila na talagang linis. So ibig sabihin, in a day dapat matapos ang isang block or isang kwan. So yun po yung every day, ganun po yun. And nililista na yun na kapag trabaho po. Nakapagtrabaho ka ngayon, yung next naman, nakukunin yung iba naman. So that nagkakaroon ng kwan po sila bale ng palitan. Para rotation. Para rotation. Ngayon po yung sa bahay-bahay, minsan kasi may mga parokyano po tayo. Hindi lang ho parokyano kasi yung minsan yung ibang sekta rin na andon. Talagang ayaw gumalaw, maghintay lang na relief kasi naman daw, hindi naman sila may kagustuhan noon. So, ang ginagawa namin,
is talagang yung census, kung yung ililipat ng Santa Rosa, i-schedule na per school o kaya kung i-schedule na yung mga tang ililipat ng Santa Rosa, kausapin na. Kasi yung iba ho talaga wala ng bahay, ayaw pa lumipat. Kasi ang trabaho daw nila andon. Ang problema, hindi naman pwedeng yung doon na lang sila sa eskwela o kaya doon sa basketballan naman lalo yung sa ayaw umalis, talaga umaasa na lang doon sa relief. So, kailangan putulin yung relief, kailangan rehab talaga. Yun yung sinabi ni Roy, pag-isap tapos pag-aralan, pag-aralan, tumigil itong relief. Si Roy, dyan na lang sila. Aasa na lang. Kasi sa amin, 2 weeks kami na talaga. Ikaw lang, kaya sabi ko, Father, paano yung San de la Costa? O sige, bigyan nyo. Pinapatigil na nga niya kasi alam niya, pagod na kami lahat. No? So sabi niya, kasi kami pupunta dun sa talagang nabahan ultimong masasakyan, o kahit nabaha pa rin. Ang naging problema namin, nakaasa na nga yung mga tao. So kailangan natin itigil na ito na dapat tumayo na sila ng sariling bahay. Kaya lang, pag kinakausap namin, ang sagot dito, wala nga, nadala nga yung bahay namin. Ang kailangan namin ngayon, yero, kailangan namin yun ng plywood. Pero, hindi ang masagot kasi wala kami maibigay din. Alam namin, yung pagkain lang. So, kaya, pag nilagay mo yung sarili doon, pag nagreklamo sila, mapigil mo talaga yung mga tao. Ang sabi ko na lang, kasi alam nyo naman na, alam yung may ilog yun, ba't naglagay kayo? Sabi ko, siguro mas maganda, maggrupo kayo ulit, tapos, mag-ano tayo ng kung sino tutulog para may tayo yung bahay nyo. Pero kasi may klase na yung mga estudyante, hindi tayo parating nandito. Kaya yun ang mga ng mga hinaing talaga nila sa ano. Kaya ilagay natin sarili natin sa kanila Kaya ang paliwanag natin din sa mga tao, hindi yung pero dapat kayo kahit na second hand lang, kahit na plywood lang, mag-start na kayo ulit. Kasi dati nakapag-start naman kayo doon, nakapagtayo. So yun na lang yung masasabi mo doon sa mga tao Pero ang inaasahan nila kasi, pag may dumating truck, suguro na talaga ulit yun. Pag dumating kami, nasan yun sa amin. Pag binilang namin, kulang pa. Kaya, ang gagawin namin, lalo na yung mga bata, agawan pa yun, pati sa mga tsinelas, sa mga kaya ikaw maawa talaga. Si pera o sa relief goods. Maraming relief goods dito. Maraming pera dito dumarating. Problema ko ito, yung mga tao ayaw sumunod. So wala na ba ng boses sa nasisigaw? Magulo doon, halo na, pala yung mga. Siguro ang solusyon lang dyan, siguro dapat i-relocate naman. Hindi na dapat sila bumalik. Huwag na bumalik doon kasi yung zoning dapat lagi i-relocate. Sa ngayon sa MCS, may mga umiikot na sa na talagang titigan nila yung hindi na dapat balikan. Ito yung mga inuuna ngayon sa Santa Rosa. Ang nagiging problem ng Santa Rosa is that mukhang nagkaroon natin ng miscalculation kasi masyadong maliit yung lugar o maraming ipapadala. So, ang isang nagiging problem doon is tubig. Kasi may tubig, pero pag dumami na kasi, siyempre, kulang na sa lahat na. So, yun din ng isang pan na yung bang may pagre-relocate, pero ang problema, mabalik because of the hardship also. Una, wala ng trabaho. So, the relocation and rehab plan is not yet so complete na babalik at babalik. Kasi kulang nga yung pan, kulang nga yung